Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ang akala ko, isa akong maswerteng babae dahil nakapangasawa ako ng isang mabait, mapagmalasakit at may busilak na puso sa kapwa. Ngunit panlabas lamang pala ito. Isang pagbabalat kayo upang matakpan ang kanyang hindi kaaya-ayang pag-uugali na mabaho na nangangalingasaw na amoy ng kanal. Numapanahong kinikilala pa lang namin ang isa't isa. Ang nagustuhan ko sa kanya ay dahil siya ay mabait sa mga taong namamalimos sa kalsada. Hindi ko siya nakikita na nilalampasan niya ang mga ito o iniisnab. Kukunin niya ang kanyang pitaka at magbibigay ito ng limos. Bakit ang katangian na ito ang pinaka nagustuhan ko sa kanya? Ito ay dahil ang aking ate ay mayroong kapansanan. Ang pamilyang kinalakihan ko ay nasa tipikal na pamilya. Parehong mga magulang ko ay mayroong trabaho, mayroong sariling bahay at isang sasakyan. Paminsan-minsan nakakakain kami sa mga kainang nasa mall at nakakapagbakasyon. Maayos, matiwasay at maganda ang aming buhay hanggang sa nagdesisyon ang tadhana na bahagyang ilihis ang aming kapalaran. Araw iyon ng tanghali ng Sabado. Si ate, nais niyang sumama sa aking ina na mamalengke sa bayan. Dahil may kasama si mama, naisipan niyang magdagdag sa kanyang mga napamili dahil batid niyang meron siyang kasamang magbibit-bit. Subalit, nung papatawid sila ng kalsada upang sumakay sa tricycle, si ate ay nahagip ng sasakyan. Sabay silang tumawid ni mama, pero si ate nahuli ng iilan lamang na hakbang at yung sasakyan ay hindi ito nakita at biglang umandar. Nahagip ang binti ni ate ng sasakyan sa bilis ng pangyayari. Hindi ni mama akalain na ganon ang mangyayari sa aking kapatid. Hindi daw napansin ng driver ng sasakyan si ate dahil nasa kabilang gilid ito ni mama na ang akala si mama lamang ang tumatawid. Natapakan na niya ang accelerator nang bigla niyang nakita si ate at hindi kaagad nakapagpreno at pumailalim ang kapatid ko sa isang gulong. Sa pinsalang natamo, kinailangang putulin ang kaliwang binti nito at yung kabilang binti naman ay nakasemento at pati ang braso. Sa edad niyang 9 na taong gulang, nagkaroon ng kapansanan ang aking kapatid. Ang dating masigla, masayahin, bibo at makulit na bata, napalitan ito ng tamlay, lungkot at kawalang gana. Nung nangyari ang insidenteng iyon, ako ay 5 taong gulang pa lamang. Wala pa akong masyadong kamalay-malay sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ayon sa kwento ni mama, tumagal si ate sa ICU ng 1 linggo bago nagkamalay. Nakalabas lamang ng ospital ng halos magtatatlong buwan. Pag-uwi ni ate sa bahay, madalas siyang umiiyak na halos gabi-gabi. At maging mga magulang ko, hindi rin nila mapigilang mapaluha sa sinapit ng aking kapatid. Marahil sa kahit pa nung bata pa lang ako, nung nakita ko ang nawawalang binti ni ate, biglang lubos na nalulungkot ang aking puso. Hindi ko man maipaliwanag ang nararamdaman ko sa salita, kaya idinaan ko ang aking pagdadalamhati at pagmamalasakit sa aking kapatid sa pamamagitan ng pagyakap. At simula noon, palagi na akong nasa tabi niya at handa siyang protektahan. Kasabayan nito, madalas ni mama na sisihin ang kanyang sarili dahil akala niya kasabay niya si ate na tumatawid, na sana hinawakan niya ang kamay nito, na sana mas lalo siyang naging maingat, na sana hindi siya bumili ng iba pang bilihin sa palengke nung araw na iyon, hindi sana puno ng bitbit ang kanyang magkabilang kamay, o na sana hindi siya pumayag na isama si ate nung araw na iyon. Iba sana ang buhay namin ngayon, kung sana. Yan ang madalas kong marinig na sinasabi ni mama sa tuwing sinisisi niya ang kanyang sarili.
Batid kong, sa nangyaring iyon, kailanman hindi na maibabalik sa dati ang sigla ng aming pamilya. Gayunpaman si Papa at ako sinusubukan ang lahat upang maibsan ang kalungkutan ni na ate at mama upang hindi humantong ito sa isang matinding depresyon. Hindi ni mama maiwasang maging emosyonal sa tuwing pinagmamasdan ang aking kapatid. Noong taong ding naaksidente ang aking kapatid, tumigil siya sa pag-aaral. Nagsabi siya na hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit sa ibang mga bata o mga kaklase niya na nakakatakbo o nakakatayo ang mga ito. Isa pa, yung paaralan hindi nakadisenyo sa mga may kapansanang gumagamit ng wheelchair dahil nakasemento ang kanyang kabilang binti na ilang buwan bago ito matatanggal dahil sa pinsalang kanyang natamo sa insidente. At ang lokasyon ng kanyang silid-aralan ay nasa 3 palapag, bagay na hindi ito madaling puntahan lalo na sa sitwasyon ng kapatid ko. Nung hindi na pumapasok si ate, huminto din sa trabaho si mama at siya ang nag-alaga kay ate. Marahil para sa kanya, ang kilos na ito ay makakabawa sa kanyang konsensya, bagay na hindi tinutulan ng aking ama. Sa pamamagitan nito, maaaring makapag-focus ang aking ama sa trabaho para sa aming pamilya. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang binti ay gumaling matapos ang ilang sesyon ng therapy at matapos nito, nagkaroon na din siya ng saklay. Kaya naman, nakakatayo na siyang mag-isa at nakakalakad gamit ito. Dahil sa bahay na nag-aaral si ate, ako ang naging kaklase niya. Kahit na mas lamang siya sa akin ng mga aralin, pinilit kong makipagpaligsahan dahil iniisip ko kung pareho kami ng baitang, maari ko siyang ipagtanggol sa mga potensyal na batang mapanukso dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit, hindi naman ako ipinanganak na espesyal na merong angking talino. Nung simula akong nag-aral sa elementarya, mas lamang ako sa aking mga kaklase, kaya ako ay palaging nasa pinakaunang seksyon. At napanatili ko ito hanggang sa ako ay makatapos ng elementarya. At lahat ng ito ay nagawa ko sa tulong na din ni ate. Matapos ang 2 taon niyang paglalagi sa bahay, nagdesisyon si ate na nais na niyang mag-aral muli sa eskwelahan. Kasabayan nito, si mama nagdesisyon ding magtrabaho muli upang maranasan naming muli ang kaunting ginhawa sa buhay gaya ng kumain sa mga kainan o mamasyal man lang dahil kung si Papa lamang ang magtatrabaho, hindi kakasya ang sahod ni Papa para sa karagdagang luho naming magkapatid at upang makapag-ipon din para sa aming edukasyon. Isang beses, nadurog ang puso ko nung lumabas siya ng aming bahay upang bumili sa tindahan. Gamit ang kanyang saklay, nagpaalam siya sa aking ina pero mahigit ng 10 minuto hindi pa siya bumabalik. Kaya naman nagsabi ako kay mama na susundan ko si ate. Dito ko natuklasan na merong ilang mga bata ang nagkumpulan. Doon pa lang alam ko na ang nangyayari dahil nakita ko ang saklay ni ate sa sahig. Noong oras na nakita ko ito, para akong sinaniban at nandilim ang aking paningin. Walang pag-aalinlangan, sumugod ako at pinulot ang saklay ni ate at hinampas sa mga batang kumutya sa kanya. Lalo na si ate nakaupo na sa sahig. Sa mga batang salbaheng walang matinong ginawa at pinagkatuwaan ng aking kapatid, kahit na mas matangkad sila sa akin, hindi ko ito alintana. Nagsisisigaw, pinupuntirya ko silang hampasin gamit ang saklay ni ate at sila ay nagsipag-alisan. Habang sila ay tumatakbo, sumigaw din ako na tanda ko ang kanilang mga muka. At nakita ko ang maliit na galos sa braso ni ate at sinabing sila ay mananagot dito. Ate, okay ka lang ba? Pag-aalala kong tanong. Okay lang ako, salamat bunso. Sambit nito. Huwag kang mag-alala ate, ako ang bahala sa'yo. May kumpiyansa kong sagot. Ate, bakit kasi lumabas ka mag-isa? Tanong ko. Kasi pakiramdam ko, nagiging pabigat ako sa inyo. Sa'yo, kila mama at papa.
Ayaw kong masanay na iasa lahat sa iba, kahit na mga bagay na kaya ko namang gawin. Isa pa, kung hindi ko tutulungan ang sarili ko, paano na lang kung wala kayo sa tabi ko? Tsaka, gusto kong ipakita kay mama na kaya kong mamuhay ng normal gaya ng ibang bata para mabawasan ang pagsisisi niya sa sarili niya. Paliwanag ni ate. Pagkasabi niya noon, niyakap ko siya at sinabing palagi akong nasa tabi niya at hindi siya iiwanan. Siya din ang nagsabi sa akin na huwag nang isumbong yung mga kapitbahay naming mga bata na nanukso sa kanya. Hindi daw dapat pinag-aaksyahan ng mga oras ang mga iyon. Kumontra man ako sa sinabi niya, pero bandang huli, sinunod ko na lang ang kanyang nais. At nung pag-uwi namin sa bahay, sinabi namin kay mama na nadapa siya at nagkaroon ng sugat sa braso. Simula noon, dito ko na napansin at nakita ko naman na si ate ay natatanggap na ang kanyang sitwasyon. Nagsimula na siyang ngumiti at nakikita kong determinado na magpatuloy sa buhay. Magaling din siya sa kanilang klase, lalo na sa asignaturang Ingles at nangunguna sa klase. Palagi niya akong pinapaalalahanan na kapag ginamit mong bala ang pagiging matalino, walang-walang makakakuha nito kahit sino man. Kaya lagi niya akong pinapayuhan na mag-aral ng mabuti. Bukod sa pag-aaral, pagbabasa ng libro, mahilig din namin ginagawa ni ate ay ang panonood ng pelikula. Kaya masasabi kong habang lumalaki kami, na maswerte ako dahil nagkaroon ako ng hindi lang kapatid, pati na rin matalik na kaibigan. Hanggang napapansin kong naging kontento si ate sa mga bagay-bagay. Palagi na siyang nakangiti at iniengganyo ako sa mga aktibidad gaya ng matutong magbisikleta o sumayaw. Siya ang nagpipilit na gawin ko ang mga ito. Pero sa isip ko, hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkailang dahil hindi ko maalis sa isip ko na kung sana magagawa niya rin ang mga bagay na ito. Sa kabila ng kanyang tunay na ngiti, hindi ko maiwasang makaramdam ng lumbay, lalo na kapag pinagmamasdan ko siya. Hindi ko mapigilan minsan maluha dahil napakaganda rin ng kanyang itsura na laging sumasagi sa isip ko na kung sana. Batid kong marami ring lalaki ang nais na ligawan siya. Ngunit hindi ito nangyayari dahil sa kanyang kapansanan. Sa paglipas ng panahon, lumaki naman si ate gaya ng ibang mga bata. Merong mga naging kaibigan sa paaralan, nakakadalo sa mga kaarawan, natuto ding lumangoy at nakatapos din siya ng pag-aaral. Kahit na kaming dalawa ay lumaki na, batid ko sa likod ng kanyang mga ngiti may kaunting pait. Madalas niyang ipakita sa amin maging sa kanyang mga kaibigan na ayaw niyang maging pabigat. Ito yung kung nais ng kanyang mga kaibigan ang mamasyal sa lugar na alam nilang kailangang maglakad ng matagal. Uunahan na niya na magdahilan para hindi siya sumama upang hindi na siya alalahanin ng kanyang mga kaibigan at makapag-enjoy sila ng walang inaalala. Nung nakatapos si ate, natulungan siya ni Papa na makahanap ng trabaho na pwede niyang gawin sa bahay upang hindi na niya kailangang bumiyahe araw-araw papunta sa kanyang pinapasukan. Dahil sa kanyang galing sa wikang Ingles, lalo na sa balarila, isa siyang tagapag-edit ng tamang gamit ng mga balarilang Ingles sa mga research paper ng mga thesis ng mga estudyante. Hanggang sa nag-e-edit na din siya ng mga published research ng mga profesor. At nung ako naman ay nagsimulang magtrabaho, naglaan ako ng ipong pera para kay ate. Kahit na alam kong meron siyang trabaho, naisip ko na maaari niya itong ipangdagdag kung sakaling may kailanganin siyang emergency. Kasabayan nito, kinausap naman ako ng kapatid ko na mag-ipon at maglaan para sa aming mga magulang. Nais ko sana itong akuin, pero ito ay kanyang tinutulan dahil nais niyang magkaroon ng kontribusyon sa aming pamilya. Lalo na madalas namin siyang inuuna sa mga alalahanin. Ilang taon ang makalipas matapos kong magsimulang magtrabaho, dito ko nakilala ang mister ko. Sa una ding pagkakataon, pinasok ko ang isang relasyon.
Nagkakilala kami sa isang birthday party na dinaluhan ko kasama ng kaklase ko nung kolehiyo. Unang kita pa lang daw niya sa akin nung pagtitipong iyon, para na daw siyang na love at first sight dahil sa malalim ko na dimple sa muka. Matapos kaming ipakilala sa isa't isa, hindi siya nagpaligoy-ligoy at tinanong niya ako kaagad kung maaari niya akong imbitahan na kumain sa labas at manood ng sine. Inaya na niya ako kaagad sa isang date. Sa unang date pa lang namin, dito ko nakita ang kanyang pagbigay limos. Kinailangan namin noon tumawid sa isang overpass nung sinundo niya ako sa pinagtatrabahuhan ko. Nagkamali daw kasi siya ng pinaradahan kaya naglakad kami upang masundo ako at sabay kaming nagtungo sa kanyang sasakyan. Dito ko nakita na dumuko siya ng barya at ibinigay niya sa namamalimos doon. At narinig ko pang sinabi niya na, kawawa naman. May malasakit siya sa kapwa sa isip-isip ko. Sa aming date na iyon, dito ko nalaman na meron siyang sariling negosyo. Namamahala siya ng 2 franchise na nakapwesto sa shopping mall. Isa lang siyang anak at ang natitira na lang niyang magulang ay ang kanyang ama. Matapos ng date na iyon, naulit pa itong muli. At sa tuwing may madadaanan kaming mga namamalimos, hindi niya nakakaligtaang magbigay na lagi niyang sinasabi na kawawa naman. Sa pagkakaintindi ko sa kanyang kilos na iyon, siya ay tunay na nagmamalasakit. Sa isip ko, kung meron siyang malasakit sa mga ganoong mga tao, ibig sabihin sa mga gaya ng tulad ng ate ko, hindi din siya magdadalawang isip na tumulong. Kaya naman dito ako nagkaroon ng gusto sa kanya at sinagot ko siya matapos ang ilang buwan niyang panunuyo. Noong kami ay magkasintahan, wala akong ibang napansing kakaiba sa kanyang ugali, sa kanyang pagkilos. Nung nakilala din niya ang pamilya ko, siya ay may pakundangan at nagustuhan din siya ng mga ito. Kaya naman, hindi ako nahirapang kunin ang basbas ng aking mga magulang nung inaya niya akong magpakasal. Sa kabila ng ligaya ko sa pag-ibig, may kaunting kirot akong naramdaman dahil nauna pa akong ikakasal kaysa sa ate ko. Dito sumagi sa isip ko na, paano si ate? Ito ako, matutupad ang pinaka-inaasam ng isang babae sa yugto ng kanilang buhay. Pero nakakaramdam ako ng pagkailang. Napansin niya ito at sinabing, mukhang alam ko na ang lungkot sa mga mata mo. Kung ako ang iniisip mo, huwag kang mag-alala, bunso. Mula nung bata pa lang tayo, inaalagaan mo na ako at labis akong nagpapasalamat. Pero panahon na para isipin mo naman ang sarili mo. Kapag ganyan ka, magagalit ako sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Sabay yakap sa akin. Salamat ate, maiksi kong sambit. Bago kami ikinasal, nagmungkahi ang ama ng aking mister na pumirma kami ng prenup. Hindi ito naging issue sa akin. Meron akong sariling trabaho at maganda din ito para sa akin upang hindi pag-awayan ang pera. Batid kong mas nakakalamang sila hingil sa estado ng buhay at nais ko ding ipakita sa kanyang ama na papakasalan ko ang kanyang anak dahil mahal ko ito, hindi dahil sa kanilang yaman. At ayaw ko din na mapansin nila ang mga naiaabot ko sa aking mga magulang o kung anuman ang gastusin ko sa aking pamilya. Kaya mas maigi na bukod ang aming salapi dahil alam kong pagsisimulan din ito ng away. Nung oras na sumagot ako ng I do na inaakala kong isa sa mga happy ending ko, nagkakamali pala ako. 2 taon matapos kong ikasal at magkaroon ng anak, madalas kong napapansin na napupuna ako ng biyanan kong lalaki. Na kesyo, hindi ako kumikilos sa bahay, hindi ako nagluluto, hindi ko inaalagaan ang mister ko at hindi ko daw tulungan ang mister ko sa negosyo nito. Na dapat bilang isang babae, ako ay pumirmi sa bahay upang pagsilbihan ang mga lalaki sa tahanan. Imbes na kumuha ako ng katulong na gagawa noon para sa akin. Nung una, hindi ko ito pinapansin at sinabi ko lang sa mister ko na bakit hindi kami bumukod ng bahay. Nag-iisa na lang si daddy dito sa bahay, iwanan mo pa.
Yan lagi ang sinasagot niya sa akin. Alam ko namang importante din ang magulang, kaya naman hindi ako makapag-isip ng iba pang paraan upang makumbinsi ko siyang lumipat kami. Nung isang beses namang nabanggit ko sa kanya ang mga reklamo ng kanyang ama, sumagot lang siya na bakit nga daw ba hindi ko gawin ang inuutos ng kanyang ama at imbes na ako ay magreklamo, sundin na lamang ito. Sinikap kong gawin ang lahat ng inirereklamo ng aking biyenan. Naglilinis ako ng bahay kapag wala akong pasok. Nagluluto, nag-aalaga din ng bata at pinagsisilbihan sila gaya ng kinukuhaan ng tubig, pinagluluto, pinaghahain at iba pang kanilang utos. Ngunit tila ba hindi ito nakikita ng biyenan ko at ang makikita lamang nito ay ang butas upang ako ay punahin. O, kikilos ka lang kapag wala kang ginagawa. O, magluluto ka lang kapag feel mong magluto. O, gagawin mo lang yung utos ko dahil marami na akong reklamong na ibabato sa'yo. Nabanggit kong muli ito sa mister ko, pero mas pinaboran pa niya ang kanyang ama. Dito na nagsimulang tumubo ang inis ko sa biyenan at ang mister ko. Hindi nila naisip na iisa lamang ang katawan ko at mayroon din akong trabaho. Pakiramdam ko, na-enjoy ng biyenan ko na punahin ako lagi para makaramdam ako na ako pa ang masama dahil hindi ko nagagawa ang lahat ng kanyang mga inuutos o sinasabi. Hanggang sa may isang senaryong may sinabi siyang nakapagpintig ng taing ako. Sabi niya, nagustuhan ko daw ang kanyang anak dahil sa kanyang pera, kaya ako nagpakasal. Mawalang galang na ho, meron po kaming pinirmahang prenup. Mali ho kayo ng akala, di sana noon pa lang hindi na ako pumayag. At isa pa, maganda ang sahod ko sa trabaho, hindi ko po kailangan ng pera ng anak nyo. Sambit ko ng pagkairita. Sumasagot ka pa? Bakit ka nagpabuntis? Gagamitin mo ang anak mo para makakuha ka ng pera sa amin. Pasigaw nitong sambit. Anak nyo rin po ang may gusto, hindi ko siya pinilit. Wika ko. Hindi siya nakasagot kaagad at biglang nag-walk out. Napakainit ng ulo at meron pala itong dahilan. Ang biyenan ko ay mayroong itinatagong hilig at ito ay pagsusugal. Simula din nung nakasal kami, ang wedding at engagement ring ang huling natanggap kong material at mamahaling regalo mula sa mister ko. Hindi ako nagpapabili sa kanya ng mga bagay na kailangan ko. Hindi rin ako sa kanya humihingi ng regalo kahit na nung magkasintahan pa lang kami. Nakasanayan naming gawin na sa tuwing kaarawan ko, kakain kami sa labas at okay na sa akin iyon kaysa sa material na bagay. At nalaman ko ang tungkol sa kanyang pagsusugal na iyon dahil sa aking kasambahay na natalo ito ng malaking halaga kaya ang init-init ng ulo niya na ibinubuhos niya ito sa akin. Nabanggit ko ito sa mister ko pero nagkibit balikat muli ito at sumagot lang na huwag kang makialam, hindi mo naman pera ang ginamit niya. Nung pagkarinig ko noon, ang sama ng tabas ng dila niya. Ito ba ang lalaking pinakasalan ko? Parang hindi ko na siya kilala sa isip-isip ko. Nais ko sana siyang sagutin na oo, hindi ko nga pera pero sa akin niya ibinubuhos yung galit niya. Pero pinili ko na lang itikom ang aking bibig upang hindi pagsimula ng away. Subalit, hindi pa rin dito nagtatapos ang kasamaang ugali ng mister ko. Isang araw, binuksan ko ang pintuan ng kwarto upang magtungo sa kusina. Hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap ng mag-ama na akala nila na ako ay natutulog katabi ng anak ko. Biglang napukaw ang aking atensyon nung marinig kong pinag-uusapan nila ang aking kapatid. Yung ate niya maganda sana, kaya lang pilay. Walang pakinabang yun. Laking pabigat siguro nun. Narinig kong sinabi ng mister ko at silang mag-ama ay tila ba nagkakaintindihan sa baluktot na pangangatwirang iyon. Oo, kahit nalagyan mo yan ng makeup, hindi pa rin mapapatungan na pilantod yung ate niya. Sambit ng aking biyanan sabay tumawa ng malakas. Napakuyom ako ng kamao dahil hindi na siya nakontento na apihin ako pero dinamay pa nila ang kapatid ko na wala namang ginagawang masama.
o nakakaabala sa kanila. Sa katunayan, kaya din ako nagpakita na may malasakit sa mga pulubi dahil alam ko meron siyang kapatid na pilantod. At syempre, pwede kong itaas ang noo ko dahil nagbigay ako ng limos. Yung bariyang hinagis ko sa lata nila o etong basura, kainin mo. Kung alam ko lang na ganyan siya, edi sana hindi ko na siya pinakasalan. Tumatawang sagot ng mister ko. Hindi ako makapaniwala, ang akala ko tunay na pagmamalasakit sa kapwa bilang pagtulong niya sa mga ito. Yun pala, para gumanda ang kanyang pakiramdam sa sarili. Mababa ang tingin niya sa mga pulubi na akala mo kung sino siyang pwede niyang tapakan ang isang pagkatao. Hindi rin ako makapaniwala sa sinabi ng mister ko. Paano na lang kung sunod-sunuran ako, di mas lalo nilang pinababa ang dignidad ko at pagkatao. Paano na lang kung wala akong trabaho? Ganito pala ang tunay niyang nararamdaman. At naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko ito nakita. Bakit hindi ko ito napansin? Simula noon, nawala bigla ang pagmamahal ko sa kanya. Napalitan ng inis at galit. Wala akong mapagsabihan nito na hindi ko maibahagi ito sa iba lalo na sa pamilya ko. Hindi ko inaakalang na ikasal ako sa lalaking kaparehong ugali ng mga batang nasa kalye na kumutya sa ate ko noon. Labis ko siyang ikinahihiya. Pakiramdam ko, wala na akong mukhang maiharap lalo na sa pamilya ko. Hanggang isang araw, kinausap ako ng mister ko at tinanong kung magkano ang perang laman na nasa bangko ko. Sa isip ko, ang kapal nitong magtanong ng pera ko. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy siya. Sabi niya, kailangan niya ng panglabas na puhunan dahil ang negosyo niya ay labis na humina ang kita. Dahil sa pagkutya nila noon sa ate ko, sumagot ako na, bakit? Di ba pera mo at pera ko? Ba't ganyan ka sumagot? Hindi mo ba ako asawa? Naiinis na sagot ng mister ko sa akin. Oo, mag-asawa tayo pero ang pera natin ay bukod. Huwag mong pakialaman yung nasa bangko ko, hindi mo naman yun pinagpaguran. Sagot ko. Sa isip ko, nais ko munang makaganti dahil sa narinig kong usapan nila noon at sasabihin ko sa kanya ng kinagabihan nung araw na ding iyon na maaari ko siyang pahirami ng perang kailangan niya basta abot ng aking makakaya. Batid ko na siya ay may inis at ito ay umalis. At hindi pa nagsisimulang dumilim, ang biyanan ko, bigla na lang akong sinigawan na isa akong walang kwentang asawa dahil hindi ko man lang tulungan ang mister ko. Hindi ko na ito pinatulan at pinansin. Kahit ilang beses siyang nagsisisigaw doon. Yung gunggong na yun, nagsumbong pa sa tatay niya para lang meron siyang kakampi. Bulong ko sa sarili ko. Dahil nadagdagan na naman ang inis ko, kaya naman ipinagpaliban ko munang tanungin siya kung magkano ang kailangan niyang halaga. At nung kinagabihan ding iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay ate. At ibinalita niyang nakahanap siya ng lalaking nais niyang makasama habang buhay. Inimbitahan niya kami na pumunta sa bahay sa darating na linggo upang ipakilala ang kanyang mapapangasawa. Hindi ko sana gustong isama ang mister ko pero ayaw kong magtanong sila. Tinanong ko ang mister ko kung nais niyang sumama at pumayag naman siya at lahat kami ay nagpunta nung araw na iyon. Nagsalo-salo kami sa isang tanghalian at bago kami nagsimulang kumain, pinangunahan ni mama ang magdasal. Matapos ni mama na sabihin ang amen, hindi siya kaagad kumain. Bagkos, nakita naming tumulo ang kanyang luha. Luha dahil sa galak, dahil si ate nakatagpo ng kanyang makakasama habang buhay. Matagal na din naming kilala ang lalaking iyon. Siya ay isang karpintero at gumagawa din ng custom-made furniture. Noong nakaraang taon, nagpagawa si ate ng kanyang office space sa bahay. Sa dating kwarto ko, ito ang ginawa niyang opisina. Dito sila nagsimulang naging malapit hanggang sa sila ay nag-date at nauwi sa pagiging magkasintahan. Bukod sa pag-e-edit, nagtuturo din si ate ng English online para sa mga banyaga na karamihan sa kanyang mga estudyante ay mga bata. Habang kinukwento ni ate kung kailan niya napagtanto na mahal niya ang lalaking iyon, ang luha ni mama ay parang agos sa talon. Sunod-sunod ang pagluha niya. Nasunda naman ito ni ate at maging si papa at ako. Habang nababalot ng emosyon ang hapagkainan, ang mister ko ay biglang natawa ng malakas at nagsalita ng, umiiyak si mama dahil sa wakas tapos na siyang alagaan ang kapatid mo. Nagulat kami sa sinabi niya at hindi lang yan, binasag niya ang moment ng mga sandaling iyon.
Kinurot ko siya ng napakapino para tumahimik siya, pero pinili niyang magsalita. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko Tsaka, pre, ang swerte mo. Sa ganda ni ate, ikaw ang pinili niya. Pero for sure, kung hindi siya na-aksidente. Tapos, sa gandang niyan, kiss ka sa kanya. Walang kaabog-abog, sinampal ko ang bibig ng mister ko dahil puro pambabastos ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya marunong makahalata. At dahil sa labis na kahihiyan, kinuha ko ang kamay ng mister ko at humingi ng paumanhin sa harap ng mga magulang ko, sa ate ko at sa magiging bayaw ko. At sinabing magpapaliwanag ako sa susunod. Dali-dali kaming umalis na pamilya. Habang nasa biyahe, sinabi niyang nagbibiro lamang siya dahil masyadong emosyonal ng mga sandaling iyon. Nais kong sumigaw, nais kong makipagtalo, pero naisip ko, wala din itong saysay sa tulad niyang makitid ang pag-iisip. Nagdesisyon akong idistansya ang sarili ko sa kanya at hindi siya tulungan sa kanyang negosyo. Marahil, magbabago lamang ang isip ko kung humingi siya ng paumanhin at kapag nangyari yon, tsaka ko siya tutulungan. Kasabayan nito, humingi ako ng patawad sa aking ate, sa mga magulang at sa magiging bayaw ko. Nung ikinasal si ate, nagkusa ng hindi dumalo ang mister ko at magpasa hanggang oras na iyon, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang ikinilos. At pag uwi naming mag-ina mula sa kasal, tinanong ako ng mister ko kung ano ang iniregalo ko sa kanya at sumagot ako ng pera. Nagalit ito bigla at sinabing, "Ito ako, kailangan na kailangan ko ng pera, hindi mo ako matulungan. Yung perang binigay mo, pwede ko nang gamitin pampuhunan, wala kang kwentang misis." At lumabas ng kwarto. Ilang saglit pa, ang biyanan kong lalaki nagbunga nga dahil sa regalo ko sa kapatid ko. Asan ang utak mo at nagbigay ka ng malaking halaga sa kapatid mong hindi naman lumalabas ang bahay? Aanhin niya yung perang yun, samantalang asawa mo, ang sarili mong pamilya, hindi mo matulungan? Pasigaw na sambit ng biyanan ko. Bakit? Pera ko yon. Ako ang Pabalang kong sagot pero naputol ito dahil sinampal niya ako ng malakas. Sumigaw akong muli at sinagot siyang wala siyang karapatang sampalin ako, pero sinampal niya akong muli sa kabilang pisngi. Araw ng kasal ni ate na sana'y masayang araw ko din, ay araw na nag-alsabalutan ako at umiiyak na bumalik sa tahanan ng mga magulang ko. Naisa nang sugurin ng aking ama ito, pero sabi ko, sila ay mapusok hingil sa pera. Kung sila ay masaktan, maaari nilang gawin iyong laban sa amin. Ang pangyayaring iyon, nahagip siya ng baby monitor na nakarecord para sa anak ko kapag iniiwan ko siyang natutulog mag-isa sa kwarto. Ginamit ko ito upang makipaghiwalay sa gunggong kong mister. At dahil hiwalay ang aming pag-aari, madali kaming nakapaghiwalay. Sa ngayon, mas tahimik ang aking buhay o naming mag-ina, pero merong naglalaro sa aking isipan na magandang nailayo ko ang aking anak sa bastos niyang ama. Pero sa kabilang banda, ama pa rin niya ito. Tama bang ilayo ko ang anak ko? Kapag hindi ko ilayo, baka maimpluwensyahan naman siya ng masamang ugali nito. Nalilito po ako. Maaari po ba akong humingi sa inyo ng opinyon? Maraming salamat po. Pangalawang video. Hindi ko mapigilang mapaluha sa tuwing binabalik-balikan ko ang nakaraan. Ang mga oras na kasakasama namin ng kapatid ko at si nanay ang aming stepfather. Bago ko makilala ang stepfather ko, ang salitang ama ay isa sa pinaka-ayaw ko. Sa tuwing meron akong mababasa o maririnig na salitang ama, daddy o tatay, hindi ko mapigilan ang magalit sa kapalaran dahil itinalaga ako sa isang lalaking ayaw kong maging ama. Subalit, hindi ko pinili ang nais kong maging pamilya. Lalong-lalo na, hindi ko mapipili kung sino ang nais kong maging magulang. Sa oras na ipinanganak ako dito sa mundo, kung sino ang bumuo at ang nagsilang sa akin, iyon na ang mga magulang ko. Wala akong reklamo hingil sa aking ina. Siya ay mabait, maunawain, at higit sa lahat, kaya niyang magtiis alang-alang sa kanyang mga anak.
Kung mabait at maraming magagandang katangian ang aking ina, kabaliktaran naman siya ng aking ama. Ayaw ko mang siraan o bahira ng dumi ang tungkol sa kanya, pero para sa akin, nawalan na ako ng amor, nawalan na ako ng paki, nawalan na din ako ng pagmamahal hingil sa kanya. Ang aking ama ay isa sa mga alagad ng batas. Nung bata pa ako, hindi ko mapigilang humanga sa kanya dahil isang magandang halimbawa sa mga batang tulad kong maging katulad niya. At syempre, ang iba kong mga kalaro o kaklase, hindi nila maitago ang kanilang paghanga sapagkat pulis ang propesyon niya. Maging ako nagkaroon ako ng paghanga sa kanya. Pero lahat ito ay naglaho ng isang gabi na masaksihan kong pinagbuhatan niya ng kamay ang aking ina. Natutulog ako nung gabing iyon nang may narinig akong nagsisigawan. Hindi ko mapigilan na suriin ang nangyayari at nung pagsilip ko, nakita kong sinampal ng tatay ko ng malakas ang aking ina na hindi lang ito isang beses, pagkos nakailang beses hanggang siya ay napaupo sa sahig. Kitang-kita ko sa mata ng aking ina ang labis na pagkatakot na kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinapakinggan ng aking ama. Nung umalis ang aking ama, agad-agad kong tinulungan ang aking ina. Pilit niya akong pinapaalis dahil ayaw niyang makita ko ang itsura niya. Nay, ano pong nangyari? Nag-aalala kong tanong. Wala ito anak, huwag mo akong intindihin. Humihigbi niyang sambit. Dahil ayaw ni nanay magpaliwanag, hindi ko na siya pinilit. Kaya naman agad ko siyang binigyan ng tubig, pamuna sa kanyang luha, at tinulungan siyang pumunta sa kanyang kwarto. Noong gabing iyon hindi ako makatulog dahil hindi maalis sa isip ko kung bakit pinagbuhatan niya si nanay. At magmula nung araw na iyon, madalas ko nang obserbahan ang aking ama at dito ko napansin ang kanyang tunay na ugali. Isang araw, nagluto si nanay ng piniritong manok para sa aming tanghalian. Habang kumakain si tatay, napansin niyang mayroong dugo ang manok na kanyang kinakain. Nang bigla siyang sumigaw, "Ano to? Bakit to hilaw? Gusto mo ba akong lasunin kaya ganito ang hinain mo?" Hindi ko sinasadya, patawad. Uulitin ko na lang iprito ang manok. Paliwanag ni nanay. Ano? Uulitin mo? Nawalan na ako ng gana, leche ka. Pasigaw na sagot ni tatay, sabay ibinato ang manok sa mukha ni nanay at ito ay umalis ng hapagkainan. Nakita ko ang panginginig sa buong katawan ni nanay sa pangyayaring iyon. Muli, ako ay nagtanong, Nay, bakit ganoon po parang laging galit si tatay? Pagpasensyahan mo na anak at huwag mo nang pansinin, baka pagod lang sa trabaho. Malumanay na sagot ni nanay. Batid ko na meron siyang itinatago na hindi niya masabi. Marahil dahil sa edad ko o bata pa ako na hindi ko mauunawaan ang sitwasyon. Subalit dumating din ang panahon na ako at ang kapatid ko ay nakaranas din ng pagmamalupit mula sa kanya. Nangyari ito nang hindi namin sinasadyang natapunan ng juice ang kanyang uniforme. Naglalaro kaming dalawang magkapatid ng bola sa loob ng bahay nang matabig namin ng hindi sinasadya ang baso. At bigla niyang tinanggal ang kanyang sinturon sa kanyang baywang at inihampas niya iyon sa aming mga binti ng ilang beses na kahit kami ay nagmamakaawa at humihingi ng patawad, tila ba siya ay nagbibingi-bingihan at hindi niya kami naririnig o sadya niyang isinara ang kanyang pandinig. Dito, napagtanto ko na tunay ngang mapanakit ang aking ama kahit na simpleng bagay lamang, na kahit na maliit na pagkakamali, lahat ng iyon ay humahantong sa pisikal na pananakit. Magmula noong nakaranas kaming magkapatid, sunod-sunod na ito at hindi na ito natitigil. Sa paglipas ng panahon, nung ako ay nagtapos ng elementarya, dito na nagplano ang aking ina na kami ay tumakas. Sa preparasyong ito, kailangan naming maging listo at maingat sa paghahanda gaya ng pagtabi ng mga gamit sa bagahe.
ipon mula sa alkansya, o ang pagbili ng tiket ng bus papunta sa malayong syudad. Noong araw sana na nakatakda ang aming plano na pag-alis, ang akala namin si tatay ay ilang araw mawawala dahil sa kanyang trabaho. Ngunit kami ay nabigla nang makita namin siyang pumasok sa loob ng tahanan at nakita niya ang mga bagahe sa loob ng sala. Dito, daig pa sa rambulan ng aso't pusa ang kanyang reaksyon nung mapagtanto niya na meron kaming planong umalis. Sa pagwawala niyang iyon at pagiging bayolente, dinampot niya ang isang upuan at naihampas sa aming magkapatid na nagresulta na tumama ang matigas na parte ng upuan sa ulo ng aking kapatid at siya ay nawalan ng malay. Sa ospital, natuklasan namin na napuruhan ang kanyang ulo na kinailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Hindi ko mapigilang ikuyom ang aking mga kamao dahil hindi ako makapaniwala na sariling ama ko ang dahilan kung bakit naroroon sa ospital ang aking kapatid. Matagumpay ang operasyon at habang nasa ospital ang aking kapatid, nakatanggap ng bagong utos na tungkulin ng aking ama na kailangan niyang lumipat o madestino sa ibang lalawigan. Kaya naman, ako ang kasakasama ni tatay sa lalawigang iyon. At ang kanyang direksyon sa amin na sa oras na makalabas ng ospital ang aking kapatid, susunod silang dalawa ni nanay sa probinsya kung saan kami naroroon. Subalit, iba naman ang nasa isipan ng aking ina. At ginamit niya itong pagkakataon upang maisakatuparan ang aming plano. Habang si tatay ay bumibili ng tiket para sa aming sasakyan na barko, kasama ko si nanay at siya ay bumulong. Anak, eto kaunting pera, itago mo ito at gamitin mo pandagdag sa pamasahe mo. Gumawa ka ng paraan para makabalik ka ng Maynila at hanapin mo ako. Paano po? Tanong ko. Nakikita mo ba yung poste doon sa gilid? Isusulat ko doon ang address at numero ng telepono kung saan maaari mo akong puntahan. Ano man ang mangyari, pilitin mo makaluwas. Mag-iingat ka anak ha, at huwag na huwag mo ipapaalam sa tatay mo ang planong ito. Paliwanag niya, sabay niyakap ako ng mahigpit. At doon ang pansamantalang paghihiwalay namin ni nanay at ng aking kapatid. Sa pagkakawalay naming pamilya, ang aking ama naman ay mas lalong naging aburido. Ang lahat ng kanyang inis ay sa akin niya ibinubuntong. Hindi lamang iyan, matalino din siya dahil ang lahat ng kanyang mga latay ay nasa mga binti ko upang madali ko itong maitago sa pamamagitan ng pagsuot ng pantalon, lalo na kapag ako ay papasok sa eskwelahan o kung ako ay lalabas ng bahay. Sa kanyang kalupitang ito, ang salitang ama o ang pagtawag sa kanyang tatay ay labis kong kinasusuklaman. Kaya naman, walang araw akong nasasabik na dumating na ang araw na ako ay maaaring umalis. Dahil kailangan ko ng pandagdag pamasahe, naghanap din ako ng maaari kong pagkakakitaan. Ngunit isang beses, nahuli ako ng aking ama na nagtatrabaho sa isang kainan bilang tagahugas. Hindi ko alam kung paano niya ito natuklasan, pero pag uwi ko sa bahay, agad niya akong pinagbuhatan ng kamay. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit kailangan mo ng pera? May plano kang tumakas, ha? Pinapahiya mo ako. Hindi ba kita pinapakain? Walang hiya ka? Pasigaw niyang sambit. Hindi po yan totoo. Nagtatrabaho po ako dahil nag-iipon po ako ng perang pambili po ng regalo sa inyo. Umiiyak kong sambit. Batid niyang nagsisinungaling ako dahil sa mga panahong ito, hindi niya alam kung saan ang aking ina at ang kapatid. Hindi na niya makontak si nanay at wala nang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya naman, mas doble ang galit na nararamdaman niya at ako ang lahat ng sumasalo dito. Gayunpaman, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong makasamang muli ang aking ina at kapatid na nagbibigay sa akin ng lakas upang ako ay hindi sumuko
at sisikaping makaalis sa impyernong lugar na iyon. Kasabayan nito, napagtanto ko na bago ako makaalis, kailangan kong makakalap ng ebidensya laban sa kanya. Lalo na alam kong mahirap na lumapit sa kinauukulan sapagkat isa ang aking ama sa mga alagad ng batas. Kaya naman, gamit ang film camera, makunan ko ang mga sariwang marka o pasa mula sa kanyang pagbuhat ng kamay at nagsimulang mag-ipon ng katibayan. Sa bawat araw o oras na pagtitiis at paghihintay ng tamang pagkakataon, sa wakas, dumating ang panahon na ako ay nakaipon ng sapat na pera para ako ay makaalis sa lugar na iyon. Pagsakay ko sa barko, hindi ko mapigilang mag-alala kung naroroon o nakasulat pa rin ba ang address at numero na inihabili ni nanay. Nangangamba ako na ito ay mabura at hindi ko na siya makitang muli. Ngunit nang makarating ako sa terminal, lahat ng agam-agam ko ay nawala sapagkat nung oras na makita ko ang address at numero na malinaw na nakasulat doon gaya ng sinabi sa akin ni nanay noon. At hindi na ako naghintay pa at dali-daling pinuntahan ang nasabing address. Pagdating ko sa address na iyon, isa itong school supply. Tinanong ko ang tendera doon kung meron ba siyang kilalang Cecil Cruz at nagpakilala akong anak niya. Laking tuwa ko nung binanggit niya ang pangalan kong Christopher at sinabi niya sa akin kung paano kontakin ang nanay ko. Sinabihan niya akong maghintay at makalipas ang ilang oras kong pag-iintay, nakita kong muli at nahagkan si nanay. At sa pagkakataong ito, meron siyang balitang isiniwalat sa akin sapagkat dito na niya nakilala ang aking stepfather. Nagjo-duty daw noon bilang ICU nurse ang aking stepfather. Siya ang naghikayat sa aking ina na magsumbong sa kinauukulan hingil sa pagmamaltrato ng aking ama. Ngunit siya ay labis natatakot sa nangyari sa kapatid ko at malaki ang posibilidad na pabulaanan niya ang paratang ito, lalo na kilala si tatay na mayroong magandang katangian, na kapag siya ay nasa labas, ang pinapakita niyang ugali sa ibang tao ay isang maamong tupa. Labis na natatakot si nanay sa kalagayan niya at lalong-lalo na sa aming magkapatid. Kaya naisip ni nanay na magtago na lamang sa ibang lugar at maaaring gumamit ng ibang pangalan. Ngunit, ang paggamit ng ibang pangalan ay hindi madali. At sa bawat araw na lumilipas, habang hindi pa gumigising ang aking kapatid, napansin ng stepfather ko na yung nanay ko ay walang araw na hindi umiiyak. Marahil sa awa o nais makatulong na maaaring pagsabihan ng saloobin, naglakas loob na lumapit ang stepfather ko sa kanya at binigyan ng isang bote ng mineral water upang inumin, sabay nahihiyang sinabi ang, "Kumusta ka? Kumusta ang lagay mo o pakiramdam mo?" "Ha?" Pagtatakang tanong ni nanay. Ang ibig kong sabihin, kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin." Sagot nito at nagdesisyon siyang bigyan ng espasyo si nanay at hindi ito istorbohin. Ipinagpatuloy ng stepfather ko ang pagbigay ng tubig sa aking ina hanggang sa nagsalita si nanay at nagtanong, "Sa tingin mo ba, madali ang magpalit ng pangalan?" Tanong niya dito. "Hindi mahabang proseso, magastos at kailangan mo ng maraming dokumento o katibayan. Yun ang pagkakaalam ko." Sagot niya. Kita sa lungkot at pagkadismaya sa mga mata ni nanay na tila ba nababalutan siya ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat maging siya batid niyang mahirap nga talagang magpalit ng pangalan. Sa reaksyong iyon ng aking ina, hindi mapigilan ng stepfather ko na magtanong muli kung bakit niya naisip iyon. At sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni nanay na magbahagi hingil sa kalupitan ng aking ama. At nung malaman ng stepfather ko ang katotohanan, dito niya inengganyo na maghain ng reklamo ang aking ina laban sa aking ama. Ngunit hindi pa iyon magawa ng aking ina dahil
Hindi pa ako nakakaalis sa poder nito. Nangangamba siya na maaaring may mangyari sa akin sa oras na magsampa siya ng reklamo. Inabot man ng mahigit na 1 taon ang preparasyon kong umalis at sa panahong ito, ang stepfather ko ang tumulong sa aking ina upang magtago sila. At ang kapatid ko, Papa ang tawag sa aming stepfather, kaya naman ganoon din ang tawag ko sa kanya. At dito ko din natuklasan kung sino ang nagpapatuloy na nagsusulat ng address sa poste sa terminal. Yung pala, si Papa, na umaasang balang araw ako ay darating at sinisigurado niyang malinaw at mababasa ko ang nakasulat. Nung matagpuan ko sila at magkakasama na kaming muli, kasama ang aking ebidensyang nakalap, dito kami sama-samang naghain ng reklamo laban sa aking ama. Habang nasa ospital din ang aking kapatid, si Papa rin ang kumuha ng medical records para ipandagdag sa katibayan laban sa ihahain naming reklamo. Sa tulong na din ng aming stepfather, nakapaghain kami gamit ang mga ebidensyang kuha ko at sa kapatid ko. Sa paghain ng reklamong ito, hindi namin may iwasan na may kita naming muli ang aming ama. At nung makita ko siyang muli, kitang-kita ko sa kanyang mga mata na puno ng galit na nais niya kaming parusahan sa aming ginawa. At wala akong nakikitang bakas na pagsisisi sa kanyang mga tingin, kundi panlilisik lamang. Lalo na ayaw niyang binahiran ang kanyang reputasyon at napahiya sa pamamagitan ng pagbulgar ng kanyang tunay na pag-uugali. Sa tuwing siya ay sasagot upang depensahan ang kanyang sarili, kalmado niyang idinadahilan na dinidisiplina lamang niya ang mga anak niya at hindi niya maiwasang mamalo. Sa haba man ng proseso, ilang beses nagbigay ng pahayag at ang paghihintay, sa wakas, matagumpay namin nakuha ang aming hustisya. Nahatulan siya ng 1 dekadang pagkakakulong at ito din ay nagbigay daan upang maanal ang kasal nila ni nanay. Nung gabing marinig ko ang desisyon ng hukuman, iyon na ata ang pinakatahimik at pinakamahimbing kong tulog sa mahabang panahon. Si Papa, kahit pa noong dinidinig ang kaso, nakita ko na kaagad ang pagmamalasakit, maganda at kabutihang loob at may sinseridad. Hindi ko akalain na ang isang tulad niya ay tinanggap kami bilang kanyang bagong pamilya. Nasa dinami-dami ng babaeng napusuan niya, si nanay ang kanyang napili at tanggap niya kami bilang kanyang mga anak. At kahit na ilang mga taon man ang inabot na pag-iintay na mapawalang bisa ang kasal ni nanay sa kanyang unang asawa, ang pag-iisang dibdib ni Papa at ni nanay ay sumisimbolo ng bagong pag-asa at bagong buhay. Maraming taon na ang lumipas. Sa kanya din naming magkapatid natutunan ang tunay na halaga ng salitang ama, na maramdaman ang init ng pagmamahal, at higit sa lahat, ang mga mapapait naming karanasan sa nakaraan, ngayon ay napalitan na ng saya, tuwa, tamang paggabay at pagpapahalaga. At kahit kailan, walang humpay ako na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng isang anghel sa katauhan ni Papa. At dumating ang araw na ang kanyang binigay na anghel ay kanyang kinuhang muli. At si Papa ay yumao dahil sa sakit. Kaya naman kahit na hindi namin kagustuhan at masakit, sa pamamagitan ng paggunita ng aming masasayang alaala, pakiramdam namin, palagi pa din namin kasama si Papa. At pinapanalangin ko, kung ako ay magkatawang taong muli sa inaharap, mas lalo kong pagbubutihin, mamahalin at aalagaan si Papa gaya ng ibinuhos niyang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po, Pa. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang sa muli po nating pagkikita.
Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!